Pag-usapan po natin itong environmental illness. Ano ba yung mga karaniwan na mga environmental illnesses na yan na maaring magdulot pa nga ng kamatayan? Kamatayan, Hindi ka lang or magkakasakit. sakit. Die of it. No? Mga contaminants yan, mga pollutants sa ating kapaligiran. Ano? At ano-ano ang sanhi po nito? Engineer, pag-usapan po natin yon. Naku, madami pong mga sakit, karamdaman nagiging dulot ng kamatayan po. May listahan po kami sa World Health Organization. Number 1 po dyan ay stroke. So hindi ko po babanggitin lahat kasi napakadami nga po. Magbabanggit lang po ako ng dalawa para po ma-highlight po yung mga sakit na yon. Tulad po nga ng stroke. Ito po yung number 1 sa listahan po namin noong 2016 pa po na dahil po sa sa maruming hangin. Lalo na. Talaga? Opo. Dahil sa I didn't know. Akala ko dahil sa stress o sa kakakain ng maraming lechon. Nang mataba. Oo. Okay, sa hangin ang stroke. Opo, yun po ay isa sa mga risk factors na tinatawag natin, yung maruming hangin, na pumapasok po yan sa katawan natin, lalo po yung PM2.5 na tinatawag natin. Ito po yung maliit na size ng mga pollutant po, na kahit may buhok tayo sa ilong, ay hindi po nasasala yon. Pumupunta po yan sa ating lungs, pumupunta sa puso, and then pagpunta sa utak nun, ay bumabara. So, yun po ang isang mga kadahilanan ng stroke. Kaya dapat po nating bigyan pansin yan ng ating pamahalaan at ang bawat isa. Yung PM2.5 na yan na nakukuha natin sa maduming hangin na kailangan natin pong linisin. Learn something So isa po new yun, every day, no? Isa lang po yun. Okay. Ang isa pa po pangalawa na gusto ko pong i-highlight ay yung mga waterborne diseases. Number 6 po yun sa aming listahan na nagkakos ng deaths po. Maraming deaths sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ano po ang number 1 nating cause ng mga waterborne diseases? Mga microbes po, lalo ng bacteria at saka mga virus. So pag yan po ay pumunta sa ating drinking water, papasok po sa katawan natin, maglulus bowel movement tayo, magkakos ng dehydration at kamatayan po ang kasunod nun. So dapat ang iniinom natin tubig ay malinis, ligtas at hindi magkakos ng diarrhea po. Oo. So engineer, paano po nakakatulong po yung National Environmental Health Action Plan sa paglutas po ng mga sa pagbabawas po ng epekto ng mga environmental risks na binanggit po ninyo? Alam niyo po, tinulungan po namin ang government, lalo na ang Department of Health at yung Interagency Committee on Environmental Health na ma-develop po yung National Environmental Health Action Plan. Wala pa po yan ng 2005. Hanggang ngayon po, yung latest version niya is good for 5 years hanggang 2030. So ang nakalagay po doon ay iba't ibang mga programa. May 6 na programa po kaming inilagay doon para po ang gobyerno po natin ay may direksyon kung anong gagawin dyan sa mga environmental risks na aking nabanggit. Nandun po yung mga programa tungkol sa water, sanitation and hygiene, chemical safety, occupational safety, air quality management, and food safety. Ano po? So yung mga yan po ay iba't ibang government agencies na nagtutulong-tulong. Kasama na po dyan ang mga local government units upang yung mga environmental risks na nabanggit ko na dumudumi sa hangin, sa tubig, sa lupa at mga pagkain natin ay maging malinis po sa araw-araw para hindi po magkasakit. Lalo na po yung mga vulnerable population, mga bata, mga matatanda, at kahit sino po, mga babae, mga lalaki, expose po tayo everyday. So kailangan po sa pang-araw-araw na buhay natin, ay malayo tayo sa mga pollutants na yan. At yung mga pollutants na yan, dapat hindi pumupunta sa ating environment. So yun po yung mga ginagawa po doon sa NEHAP na plano. Plano lang po yan na magandang sundin ng bawat gobyerno, bawat ahensya ng gobyerno at saka po ng local government units para mag-benefit po yung ating community na lumayo sa sakit. Engineer. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.